Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ng channel nyo. Sana'y huwag niyo akong husgahan sa aking nagawa. Isang pagkakasala na ginusto ko para lamang matawag akong isang ina. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. Hindi ko tunay na pangalan. 34 na taong gulang. May asawa akong si Vince na 39 years old na. Mahigit 10 taon na kaming kasal, pero hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Marami na kaming sinubukan, check-up, gamot, dasal, at mga payo. Pero sa bandang huli, iisa lang ang nangyayari, ang pagkadismaya. Mahina ang tsansa, at ang pinakamabigat sa lahat, si Vince ang may depresya. Mahal ko siya at tanggap ko, pero hindi ko maitatangging malaking sugat ito sa relasyon naming dalawa, lalo na sa kanya. Dati masayahin siya, masigla, pero nitong mga nakaraang taon, mas pinili niyang ibuhos ang oras sa negosyo. Pag-uwi niya, madalas tahimik, pagod at diretso tulog na. Hindi na nakikipagkwentuhan tulad ng dati. Ako ang naiiwan sa bahay. Lumalaban sa lungkot at tanong kung kaya ko bang tanggapin habang buhay na hindi na kami magkakaanak. Na hindi ako magkakaanak kahit na pwede naman akong mabuntis. Sa bahay, may isa akong kasama. Ang all-around helper namin. Si June. 29 anyos. Binata pa. Galing probinsya. Siya ang hardinero, driver, tagalinis ng pool. At minsan kasama kong mag-grocery. Tahimik lamang ang binata. Pero masipag at maaasahan. Pamangkin siya ng dati din naming driver na nagretiro na. May itsura din si June. Nakakadagdag sa pagiging lalaki niya ang balat niyang moreno. Malaki din ang katawan niya, sapat para maraming makapansin o magpapansin na mga dalagang katulong sa kanya. Malagkit siya kung tumingin, lalo na kapag bigla ko siyang nahuhuli. Hindi din naman sa pagyayabang. Sexy pa rin ako, Miss Love, dahil nga hindi pa ako nagkakaanak. Makinis din ang aking balat dahil alagang-alaga ko ito. Noong una hindi ko siya pansin. Pero dahil nga madalas wala ang asawa ko, siya na lang ang lagi kong nakakausap. Araw-araw kasama ko sa pagkain. At doon nagsimula ang lahat. Isang hapon noon, galing kami sa palengke. Dalawa lang kami. Tahimik siya habang nagmamaneho. Maya-maya, bigla siyang nagsalita. Mahina lang yung boses. Ma'am, kung hindi niyo mamasamain pwede ho ba akong magtanong ng personal sa inyo? Nito. Oo naman. Ano yun, June? Nag-alangan pa siya. Pero tinuloy din. Kasi, sayang ho Ang ganda-ganda niyo. Gwapo rin si sir. Mayaman pa kayo. Pero bakit ho parang wala kayong balak na magkaanak? Matagal ko na ho kasing napapansin. Nahihiya lang akong magtanong at manghimasok sa personal niyong buhay. Natigilan ako. Hindi ko akalaing manggagaling sa kanya ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Napatitig ako sa labas ng bintana. Huminga ng malalim bago sumagot. Balak? Matagal na, June. Gustong gusto kong magkaanak matagal na. Pero hindi na yata mangyayari. Bakit naman ho, ma'am? Doon ko na naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Ito yung matagal na naming tinatago at niayaw naming pag-usapang mag-asawa. Kaya siguro naging ganto kaming dalawa ngayon Tila nanlalamig. Wala na lang dahil sa pilit naming iniiwasang pag-usapan ang bagay na to.
May depresya si Beans. Hirap siyang magkaanak. Kahit anong subok namin, wala. Sabi ko. Natahimik siya ng ilang sandali. Rinig ko lang ang ugong ng makina at ang mahinang music. Akala ko hindi na siya magsasalita. Pero bigla niyang binitawan ang mga salitang tumama sa akin. Pasensya na ho kayo, ma'am. Nagtanong pa ako pero... Pero ano? Tanong ko. Bakit hindi niyo subukan sa ibang paraan? Yung mga uso ngayon, marami po akong napapanood para magkaanak ang mag-asawa. O kung wala naman talaga, ayaw niyo bang magkaanak sa iba? At least sa inyo pa rin manggagaling, kesa naman umampun kayo. Hindi ba't mas okay yun? Yun lang, kung papayag si Sir. Anya pa. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matatawa sa lakas ng loob niyang sabihin yun. Pero sa halip, nanahimik ako at bigla akong napaisip sa sinabi niya. Pwede kaya yun? Ang magkaanak ako sa ibang lalaki? Pagdating namin sa bahay, hindi ko na siya pinansin. Dumiretso ako sa kwarto at umupo sa kama. Umiikot sa isip ko yung sinabi niya. Sa lahat ng tao, bakit sa isang kagaya niyo ko narinig ang mga salitang yun? Pero kung tutuusin, totoo naman may punto siya kung talagang gusto ko ng magkaanak. Pwede ding maging paraan yun. Isa pa hindi na ako bumabata. Pero ang tanong nga lang, paano ang asawa ko? Papayag kaya siya? Ilang gabing hindi ako makatulog. Iniisip ko kung dapat ko bang kausapin si Beans tungkol sa bagay na yon. Pero lagi kong tinataboy ang ideya. Takot ako, nahihiya at respeto na rin sa asawa ko. Yun ang nangingibabaw. Lumipas pa ang mga araw at hindi ko na rin naiwasang maging iba ang tingin ko kay June. Kapag nakikita ko siyang naglilinis ng pool, nakayoko, seryoso sa trabaho, naiisip ko yung mga salitang binitawan niya. Bakit hindi niyo subukan sa ibang paraan? Sa tuwing magkasalubong kami sa hallway, para akong nauutal. Pero siya, parang wala lang. Pero may kaunting ngiti o may kung anong ngiti na hindi ko mabasa. Minsan, habang nagkakape ako sa terrace, lumapit siya. Ma'am, gusto niyo bang ihatid ko kayo sa grocery bukas? Hindi kasi gagamitin ni Sir yung kotse eh. Tumango ako. Sige, sabi ko. At doon ko na-realize. Hinahanap ko na yata yung oras na magkasama kami ulit sa sasakyan. Hinahanap ko na yata yung atensyon na hindi ko nakukuha kay Vince. Isang gabi, habang nakahiga si Vince at mahimbing nang natutulog, nakatingin lang ako sa kisame. Bumalik na naman sa isip ko yung sinabi ni June. Para akong binabagabag ng konsensya, pero sa kabilang banda, may boses na bumubulong. Ano nga kaya kung ganoon? Ano nga kaya kung iyon ang kasagutan sa matagal ko ng problema? Hindi ko man aminin, pero sa puntong yun, nagsisimula na akong mahulog. At doon nagsimula ang kwento ko. Simula noon na nagtanong si June tungkol sa anak, hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Paulit-ulit kong naririnig yung boses niya sa utak ko. Parang sumasagi sa isip ko na yun na lang talagang natitirang paraan. Hindi ko man sabihin kay Vince, alam kong matagal ko nang gustong maranasan ang pagiging ina. Gusto kong matawag na mama. At kung si June ang makakaintindi at makakagawa nun para sa akin, handa akong gawin ang bawal. Mainit ang hapon. Wala si Vince. Samantalang si June naman, nakita kong naglilinis ng pool. Walang damit pang taas at pawisan. Kita ko ang maganda niyang katawan. Napalunok ako, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit. Parang may apoy sa pakiramdam ko. Kakaiba, habang pinapasadahan ko siya ng tingin,
Nagtagal ang mga mata ko sa bahagi ng tiyan niya. Paibaba. Napakagatlabi ako. Doon ko na naisip ang plano. Siya ang magiging ama ng anak ko. Bahala na muna si Vince kung hindi niya ako maiintindihan. Nagbihis ako ng simpleng swimsuit. Sinuotan ng manipis na robe at lumapit dala ang tuwalya. Nakita ko siyang nakayuko hawak ang panlinis. At nang mag-angat siya ng tingin nung maramdaman niyang may tao, nagulat siya nung makita niya ako. Mula sa hita ko, umangat ang tingin niya sa akin. Ma'am? June, marunong ka bang lumangoy? Tanong ko. Napakamot to ng ulot ngumiti. Opo ma'am, bata pa lang ho ako sa probinsya. Sa ilog na ako natuto. Doon kami madalas maligo ng mga pinsan ko. Natawa ako ng mahina. Buti ka pa marunong. Ako hanggang ngayon, hindi pa rin marunong eh. Lagi lang ako dito sa gilid ng pool. Gusto kong matutong lumangoy. Pwede mo ba akong turuan ha? Halata ang gulat sa mukha ni June. Ako ho ma'am? Ay naku ma'am, nakakahiya ho. Gumiti ako. Medyo pabiro. Ano ka ba naman June? Hindi ka naman nahihiyang makita ako araw-araw. Kung sa ilog ka natuto, mas madali para sa iyo na turuan ako. Sige na. Dahan-dahan kong inalis ang robang suot ko. Nakita ko ulit siyang napalunok nang makita ako sa ganoong ayos. Sandali lang ho ma'am. Sige na, huwag ka nang mahiya. Nag-aalinlangan pa siya pero sa huli, napilitan siyang sumang-ayon. Dahan-dahan siyang lumusong sa tubig. Naka-short at isusuot pa sana nito ang t-shirt pero pinigilan ko. Huwag na June, okay na yung ganyan. Alisin mo na yan. Sige ho ma'am. Kinakabahan pa niyang sabi. Ma'am, unang kailangan matutunan mag-relax. Pagkabado po kayo, lulubog talaga. Lumapit siya at nilagay ang dalawang kamay niya sa likod ko na para bang sinusuportahan ako. Ramdam ko agad ang init ng palad niya kahit malamig ang tubig. June, huwag mo akong bibitawan ha. Hindi talaga ako marunong Hindi ko ho kayo bibitawan ma'am. Seryosong sabi niya. Nagkatinginan kami. Ilang segundo pero parang humaba yung oras. At para bang may dumaloy na kuryente sa pagitan naming dalawa. Hinawakan niya ang kamay ko para igaya akong sumubok lumutang. Pero dahil kinakabahan ako, halos dumikit na ako sa kanya. Ang braso niya'y nakahawak sa bewang ko para suportahan. Ganito ba dapat? Opo ma'am, huwag po kayong kabahan, tiwala lang. Napapikit ako saglit. Ramdam ang tibok ng dibdib ko. Nang dumilat ako, nakatitig siya. Agad siyang umiwas ng tingin, pero alam kong pareho naming nararamdaman ang tensyon. Pagkatapos ng ilang subok, pareho kaming nagpahinga at umupo sa gilid ng pool. Basang-basa na siya at ako naman ay nakatapis na lamang ng tuwalya. Tahimik pa kami sandali bago ako nagsalita. Salamat June. Siguro matagal mo pa akong tuturuan. Pero baka matuto rin naman ako. Wala po yun ma'am. Madali lang yan kung araw-araw magpa-practice. Anya. Tumingin ako sa kanya. Araw-araw? Gusto mo ba? Nagkibit balikat siya. Kung gugustuhin niyo ma'am. Huminga ako ng malalim. June? Siya nga pala Naiisip ko yung sinabi mo dati. Tungkol sa anak. Napatigil siya. Biglang sumeryoso ang mukha niya. Ma'am, alam kong mali. Pero baka iyon talagang paraan para magkaanak ako. At pwede mo ba akong tulungan? Ikaw ang naiisip ko. Nanlaki bigla ang mata niya. Ako ho ma'am, baka nagbibiro lang kayo. Umiling ako. Hindi ako nagbibiro, June. Buntisin mo ako. At pag nangyari yon, babayaran kita ng sapat
Pero sa atin lang. Walang makakaalam ng gagawin natin. Natahimik siya. Pero hindi siya bumitaw ng tingin sa akin. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon, pero ramdam ko rin ang kakaibang saya. Kasi sa wakas, nasabi ko. At nung gabing yun, bago ko bumalik sa kwarto, malinaw sa isip ko. Nagpasya na ako. Gagawin ko ang lahat para magkaanak, kahit bawal. At si June ang magiging lihim kong kasangkapan para doon. Kinagabihan, nagpaalam si Vince na gagabihin siya sa opisina. Sanay na ako. Madalas na siyang umuwi ng ganong oras na tila ba sinasadyang kalimutan o makalimutan ang problema naming mag-asawa. Pero sa gabing yun, iba ang nararamdaman ko. Para bang may boses na bumubulong. Ngayon na ang pagkakataon. Binuksan ko muna ang isang bote ng wine. 1, 2, 3 tagay, 4 na tagay. Hanggang sa ramdam ko nang lumalakas na ang loob ko, habang dahan-dahang umiinit ang pakiramdam ko. Pagtingin ko sa orasan, 10:00 na, wala pa si Vince. Huminga ako ng malalim. Alam kong mali pero nagpasya na ako, Miss Love. Tumayo ako at naglakad papunta sa kwartong tinutulugan ni June. Tahimik ang buong bahay noon. Ang tanging ingay ay ang tunog ng mga yabag ko sa sahig. Nang makarating ako sa tapat ng pinto ni June, kumabog ang dibdib ko. Nagdalawang isip pa ako saglit, pero naisip ko rin, kung hindi ko gagawin ngayon, kailan pa? Dahan-dahan kong kinatok ang pinto. Ilang segundo, bumukas ito. Lumabas si June, halatang kakagising lang. Nakapambahay, nakasando, at aninag ang matikas niyang katawan. Nagulat siya nung makita niya ako. Dumako ang mga mata niya sa katawan ko na parang pinasadahan ako mula ulo hanggang paa. Ma'am Ana, may problema ho ba? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Hawak ko pa yung baso ng wine. Isang lagok ang ginawa ko. Ayoko na magpaikot-ikot, June. Gusto kong magkaanak. Alam mong hindi ko yun makukuha kay Vince. Kaya nandito ako. Alam mo na siguro ang gagawin. Nanlaki ang mga mata niya. Ma'am Ana, nakainom ho kayo eh. Umiling ako. Hindi ako lasing, June. Naghintay ako ng matagal. At ikaw ang nagsuggest sa akin ng ibang paraan. Kaya tulungan mo ko. Babayaran kita. Plus maaangkin mo pa ako. Aayaw ka pa ba? Sabi ko. Pagkatapos ay lumapit ako. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Halatang nag-aalangan pa. Kaya ako na mismo ang lumapit. Hinawakan ko ang kamay niya. Ramdam ko ang kaba. June, ito yung desisyon ko. Sana'y wag mo akong tanggihan. Hindi na ako naghintay ng sagot mula sa kanya. Ako na ang naglapit ng labi ko sa kanya. Sa una hindi pa siya gumalaw pero kalaunan, bumigay din. Mainit ang halik, puno ng uhaw at pangungulila. Wala nang sali-salita. Siya na mismo ang humawak sa balikat ko. Ako naman ay yumakap sa kanya. At sa gawing iyon, sa kwartong iyon, natupad ang bagay na matagal ko nang tinatago sa isip ko. Hindi ko akalain na may ibubuga si June pagdating sa kama. Nagulat talaga ako noon. Napakalayo sa asawa kong si Vince. Halos ilang beses ko ring narating ang sukdulan sa kanya. Ang bagay na matagal na ring hindi nabibigay ng asawa ko. Napasaya ho ba kita, ma'am? Oo, June. At hindi ko to makakalimutan. Ako rin ho, ma'am. Hindi ko kayo makakalimutan. Hindi ko akalain na gagawin niyo ang ganitong bagay, lalo na ang piliin ako. Pero sana ho, hindi malaman ni Sir, dahil baka magalit siya at mapahamak kayo. Huwag kang matakot, June.
Ako ang bahala sa asawa ko. Matagal kaming tahimik na magkatabi. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa halip na pagsisisi, ang nararamdaman ko ay kakaibang ginhawa at pag-asa ang naramdaman ko. Bago ko umalis, tumingin ako kay June. Simula ngayon, atin-atin lang to. Walang ibang makakaalam. Naiintindihan mo ba? Opo, Ma'am Ana. Alam kong tuluyan na akong lumampas sa hangganan. Pero alam ko rin nung gabing yun, doon magsisimula ang bagong yugto ng buhay ko. At mas nananaig sa akin ngayon ang excitement na baka magkakaanak na ako. Lumipas pa ang 2 linggo na halos araw-araw ay may nangyayari sa amin ni June. Sa sala, sa kusina habang nagluluto, sa gilid ng pool habang naglilinis siya, at minsan pati sa kotse pag may pupuntahan kaming 2. Bawat sulok ng bahay naging saksi sa kasalanan naming 2. At sa bawat pagkakataon, mas lalo kong nalululong sa idea na baka dumating na ang anak ko na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko na iniisip ang takot na baka mahuli kami. Ang iniisip ko lang, baka ito na ang sagot sa panalangin ko. Pero dumating ang araw. Ang araw na mauhuli kami ni June. Gabi yun. Akala ko'y hindi agad uuwi si Vince. Nagpaalam kasi siya nga habulin pa o may hahabulin pang papeles sa opisina. Kaya hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Nasa kwarto kami ni June. Sa kwarto namin mag-asawa. Sa kalagitnaan ng aming pagsasalo, mahigpit akong nakayakap. Hindi namin nalintana ang oras. At sa init ng sandali, nakalimutan ko ang lahat. Ang takot, ang konsensya. Pati na rin ang pangakong binitawan ko kay Vince 10 taon na ang nakakalipas. At doon, sa gitna ng lahat, biglang bumukas ang pintuan. Ana? Isang malamig na tinig ang sumira sa katahimikan. Napatigil kami. Parang natuyuan ng dugo. Si Vince, nakatayo siya sa may pinto, hawak pang susi ng bahay. Nanginginig ang kamay. Ang mga mata ay puno ng sakit at puot habang nakatitig sa amin ni June, lalo na sa akin. Hindi siya sumigaw nun, Miss Love. Pero kita ang galit. Hindi rin siya lumapit. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Si June mabilis na umurong, tinakpan ang sarili at hindi makapagsalita. Ako nakahiga pa sa kama. Hindi alam kung tatakbo ba ako o lalapit kay Vince. Tahimik ang asawa ko. Ilang sandali na wala siyang ginawa kundi tumingin lang. At sa katahimikan niyang yun, mas lalo akong binalot ng takot. Mas masakit pa yon kaysa kung sinigawan niya ako't sinaktan. Pero pagkatapos lang ng ilang minuto, tumalikod siya, walang salita, walang ginawa. Umalis siya at iniwan kaming 2 roon ni June. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. At kinabukasan, habang nakaupo ko sa may mesa, dumating ang asawa ko. Tahimik lang, ngunit alam kong oras na to ng pag-uusap. Umupo ako sa harapan niya. Nanginginig pa rin ang boses ko. Vince, sana maintindihan mo ko. Gusto ko lang maging ina. Patawarin mo ko. Alam mo yan, mahigit 10 taon na akong naghihintay. Araw-araw akong nauubos kakahintay. Nakatitig lang siya. Mabigat ang hininga. Alam ko, Ana. Kaya kahit gustong-gusto kong magalit sa'yo kagabi, hindi ko ginawa. Kahit gusto kong suntukin si June, pinigil ko ang sarili ko. Dahil alam kong malaki ang pagkukulang ko. At lalong mas mahirap tanggapin na hindi ko may bibigay sa'yo ang anak na gusto mo, na kaya namang ibigay ng ibang lalaki sa'yo. Bumagsak ang luha ko nun, Miss Love. Vince, alam mo namang kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang mahal ko.
Pero si June, siya kasing makakapagbigay sa akin ng anak. Yung tunay. Pasensya ka na. Tatanggapin ko kung sakaling hindi mo na ako gustong makasama. Tumayo siya. Bago siya lumabas ng kusina, tumigil siya saglit. Mahina ang boses na nagsalita. Kailangan ko lang ng oras, Ana. Mahal kita. Pero hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang lahat. At kung sakaling mabuntis ka, hindi ko pa alam kung anong mararamdaman ko. Hanggang sa iniwan niya ako, mag-isa, kasama ang bigat ng kasalanan at pag-asang baka sa kabila ng lahat, may anak na darating mula sa bawal na ugnayang naganap sa aming dalawa ni June. At ito, ang huling lihim na binibitbit ko, Miss Love. Mula nang mahuli kami ni Vince, nagbago ang lahat sa bahay. Hindi man siya sumigaw, hindi man nagwala. Pero ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Sa bawat tingin niya, ramdam ko ang sugat na iniwan ko sa puso niya. Si June, nanatili pa rin sa bahay ng ilang linggo. Pareho kaming halos hindi na nag-uusap. At sa tuwing magkakatinginan kami, pareho kaming umiiwas. Para bang inaantay na lang naming pareho ang takdang araw na matatapos ang lahat. Hanggang dumating ang araw na yon. Tanghali. Tahimik si Vince na nakaupo sa may sala. Hawak ang mga papeles mula sa opisina. Doon ko nakita si June na lumapit. Halatang nanginginig ang mga kamay. Sir, pwede po ba kitang makausap sandali? Itinabi ni Vince ang hawak niya tumingin kay June. Hindi galit ang mukha niya pero malamig. Ano bang dapat nating pag-usapan? Ano bang dapat mong sabihin? Anya. Huminga ng malalim si June tsaka nagsalita. Alam kong malaking kasalanan ko, sir. Wala ho akong palusot doon. Pero sana mapatawad mo si Ma'am Ana. Hindi naman niya ginawa yun para lokohin ka. Ginawa niya lang yun kasi gusto niya lang talagang magkaanak. Alam ko pong yun ang matagal niyong pangarap. Pero hindi dumadating. Tahimik si Vince. Nakatitig lang. Kita kong pinipigilan niya ang damdamin niya. Nakakuyom ang mga kamao niya at nagpipigil ng galit. Alam mo ba kung gaano kasakit na makita ang lahat ng yun? Yumuko si June. Halos pabulong na nagsalita. Alam ko ho, sir. At yun ang bigat na dadalhin ko habang buhay. Saglit na katahimikan ng sumunod bago muling nagsalita ulit si June. Nandito ho ako para magpaalam. Uuwi na po ako sa probinsya. At sana'y sa pag-alis ko, mas mabigyan ko ho kayo ng pagkakataon ni Ma'am Ana para muling buuin ang pamilya ninyo. Sa lahat ho ng nagawa at pagkakamali, ako ho ang may pananagutan ng lahat. At sana kung magbunga man ang ginawa namin, matanggap niyo ho siya bilang anak niyo. Tumangulang si Vince. Wala na siyang sinabing iba. Ang tahimik niyang pagtanggap ay tila hudyat. Natapos na talaga. Bago tuluyang makaalis ng bahay si June, lumapit ako sa kanya. May hawak akong sobre. Puno ng sapat na halaga. Nanginginig pa ang kamay ko habang inaabot yun sa kanya. June, ang usapan natin, ito ang kabayaran. Sapat to para makapagsimula ka. Wika ako at hindi na nagpaligoy-ligoy. Nagangat siya ng tingin, halatang nagpipigil ang emosyon. Ma'am, hindi ko naman ho ginawa to dahil sa pera eh. Pero tatanggapin ko, para sa pamilya ko, at para na rin matapos ng lahat. Salamat ho, kahit sa maling paraan naging bahagi ako ng buhay ninyo. Kinuha niyang sobre, tumango at tuluyan ng umalis. Doon nagtapos ang kabanata namin ni June, Miss Love. Ako at si Vince, naiwan sa bahay. Tahimik pa rin ang asawa ko. Pero sa gabing yon,
naramdaman kong may konting pagbabago. Dahil habang nakahiga kami, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mahal kita, Ana. Susubukan kong lumaban. Para sa atin. At doon, muling bumuhos ang luha ko, Miss Love. At ngayon, habang kinukwento ko ito, alam kong hindi na mabubura ang kasalanan ko. Kahit nagbayad ako kay June, kahit wala na siya, ang sugat ay mananatili. Pero dala ko rin ang pag-asa na baka sa lahat ng maling desisyon, may mabubuo pa rin tama ang pagkakataon kong maging isang ina. Kung ang anak na yun ay darating, hindi ko alam kung siya talaga ang magiging sagot para muling mabuo ang pamilya ko o magiging paalala ng lahat ng kasalanang nagawa ko. Pero isa lang ang alam ko ngayon, kung sakaling may mabuo man, aalagaan ko ito at mamahalin, higit pa sa buhay ko. At kung sakali mang dumating na hindi siya matanggap ni Vince, nararapat lang bang lumayo ako at iwan ang asawa ko? O mananatili pa rin ako sa piling niya kahit na hindi niya matanggap ang aking anak? Anong dapat kong maging desisyon? Nagmamahal? Ana. At dito na po nagtatapos ang aking lihim na kwento.